Welcome back mga kabayan. Nagpabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang malaking iskandalo ang yumanig sa pamahalaan matapos masangkot ang tatlong mataas na opisyal sa isyu ng katiwalian at smuggling. Sina House Speaker Tambaloslos at Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary Abaloslos at ang asawa ni Pangulong Kuting na si Lizatanas Maggs ay matinding sinupalpal ng taong bayan matapos mabunyag ang kanilang mga di umano'y iligal na gawain. Ang mga aligasyon ay nagsimulang umusbong nang ipag-utos ni Pangulong Kuting ang isang malawakang investigasyon sa mga aktibidad ng tatlong opisyal. Ang unang lumabas na ulat ay nagsasaad ng umano'y partisipasyon ni Lizatanas sa smuggling ng mga produktong agrikultural na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng mga pamilihan. Kasunod neto, naglabasan ang mga dokumento na nag-uugnay kay Tambaloslos at Abaloslos sa malawakang korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang mga mamamayan ay nagpakita ng kanilang galit sa pamamagitan ng mga protesta at social media campaigns na humihiling ng hustisya at pananagutan mula sa mga sangkot. Marami ang nananawagan ng tatlo ay dapat managot na sa ilalim ng saligang batas anuman ang kanilang posisyon sa gobyerno. Sa kabila ng mga pagtatangka ng tatlong opisyal na pagsisinungaling ang mga paratang, lumalakas ang panawagan ng mga kanilang pagbibitiw at agarang pagsampa ng kaso. Ang ombudsman ay naglabas na rin ng pahayag na simulan ng formal na investigasyon sa mga aligasyon laban kina Tambaloslos, Abaloslos at Lizatanas. Ayon sa mga legal expert, maaring humarap ang tatlong opisyal sa mga kasong kriminal or tulad ng graft and corruption, economic sabotage at plunder. Ang kanilang mga posisyon ay hindi dapat maging balakid sa paghahanap ng katotohanan at hustisya para sa taong bayan. Ang sambayang Pilipino ay nakatutok sa susunod na hakbang ng pamahalaan at umaasan na mananaig ang batas at katarungan laban sa katiwalian at pangabuso. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Panoorin niyo ho 'tong video na 'to. Ayun dito ho mga kababayan, flag raising ceremony. Tingnan niyo ho yung ilong nitong si Marcos Jr. Dito ho ninyo makikita mga kababayan. Ayan, si ano yan, si ano pangalan 'to, si Bronner. Tingnan niyo ho. Tayo naman, ibigay ho natin kay Marcos Jr. yung benefit of the doubt. Ay, ano yung nasa ilong mo na yan, sir? Sige nga, ano yung nasa ilong mo na yon? Sige, ano na lang. Tanong ko na lang sa iyo, sir. Ano yung nasa ilong mo na yan? Ha? Wag niyo sabihin sa akin pulbo yan. Maglalagay kayo ng pulbo sa ilong lang. Hindi na mahugan yan. Ano yan? Di ba? Kaya, alam nyo, kahit ano pang paliwanag ng mga aliporos nitong si Marcos Jr., hindi pa rin mababago ang katotohanan na maraming nakakakilala kay Marcos Jr. Na alam nila na itong si Marcos Jr. Talagang di umano base sa ating mga narinig sa mga nakalipas na panahon, involved sa ipinagbabawal na pulpor, gumagamit ng ipinagbabawal na pulpor. Ano ho yung nasa ilong nyo na yan? Ano yung nasa taas ng labi nyo ho na yan? Kulay puti ho yan. O, nakalimutan nyo ho bang pagpagin bago ang flag ceremony? Para medyo ano kayo, medyo nakafocus kayo dyan sa naturang pagtitipon na yan. Yan ho ba yung panahon na itong si Lisa Araneta Marcos manghahablot ng alak? Diyan ho ata yun yung araw ng yung magbabandi honor ho sila dyan. Diyan sa naturang pagtitipo na yan. Kita nyo naman ho mga kababayan. Nakita ho natin tong video na to kay Sir Jojo de Guzman. Ayun ho mga kababayan, tingnan nyo naman. Ayan ho, kulay puti. Ano yung kulay puti sa taas ng ilong mo na yan, Marcos Jr.? Kung ayaw, kung gusto niyo na ho talagang, kung gusto niyo ho talagang matapos itong issue na to, simple lang. Magpapulpurong test ho kayo. Lahat ng problema na yan, mawawala ho yan. Makakapag-concentrate ho kayo. Mapapahiya ho lahat ng nagsasabi sa inyo na kayo ay gumagamit ng ipinagbabawal na kultura. Mapapahiya ho lahat ng mga yan.
Kasi kung every 3 months meron kayong ika nga mandatory pulburon test kada 3 months, wala na tayong problema. At least mawawala ano na kumbaga magkakaroon kami ng peace of mind na yung namumuno sa amin, wala man puro sablay man yung kanyang mga pinaggagawa siguro sa epekto ng mga nakalipas na panahon dahil kung ngayong mga panahon na 'to, malinis na, yung estado ng utak niya dahil kumbaga napuwersa o nagasgas na sa ipinagbabawal na puntod, wala na ho talaga tayong magagawa. At least naiintindihan na lang natin ngayon, malaman natin ngayong mga panahon na 'to kung ito ba talagang si Marcos Jr. malinis o ano pa siya, 'di ba? Hindi ho natin alam, ngayon nga lang, meron mong mga ganitong klaseng wag niyo na akong pansinin yung sa baba, sinasabi nila impostor yan. Sabi ho ng ano, ng mga taga Malacanang, yaang lalaki diyan sa gilid na yan, hindi ho raw yan si Marcos Jr. Pwes, kung hindi si Marcos Jr., edi wag niyo na lang pansinin. Pero para sa atin, kamukha niya yan at sa mga nakalipas na panahon, marami talagang nag-uugnay dito kay Marcos Jr. diyan sa ipinagbabawal na pulbur na yan. Ito ho, napakalinaw ho nun mga kababayan. Malinaw ho na merong white powdery substance, ha? Yan na naman, yung WPS na naman ho yung ano natin dito, yung issue natin, di ba? Hindi na natapos-tapos yung issue natin sa WPS na yan. Kay Marcos Jr., white powdery substance. Diyan sa West Philippines, si WPS pa rin. Ako po, yan na nga ba sinasabi natin. Ngayon naman ho mga kababayan, dumako ho tayo dito kay Vice President Sara Duterte. Talaga hong lantaran na ho yung pambabastos dito kay VP Sara itong administrasyon ni Marcos Jr. Sa bagay, matagal ho nila pinipigilan yan. Nababase ho dito sa post ng Manila Bulletin, Vice President Sara Duterte on Tuesday, May 23, confirmed that the Chief of the Philippine National Police ordered the relief of 75 police personnel previously assigned for her security. Yun na nga ba? Ito ho talagang si Marbil. Meron nung, hindi ho natin alam kung nasa utak nitong mama na to. No, itong si Marbil, naku. Itong Marbil na to, gumagawa ho yan ng napakaraming problema. Kumbaga yung nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga pulis na trumabaho sa pagsugpo sa illegal na droga. Ngayon, nung panahon na yun, talagang ginawa ho nila yung best nila para matulungan yung ating mga kababayan at ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapaigi ang kalagayan ng mga kalsada at mabawasan ang kriminalidad sa ating bansa. Dito naman ho, kung ngayong mga panahon na to, yung mga tao na yun ay pinipersecute, talagang hinahabol nito mga crocodile dyan sa House of Representatives. Mas lalo na itong ating Chief PNP, itong si Marbil. Naku po, pagka wala na ho kayo sa pwesto, ihanda-handa yun na ho yung tweet nyo. Ihanda-handa nyo, yun ang sinisigurado natin. Marami ho kayong, para sa atin base sa ating mga nakikita, dyan pa lang sa nangyari sa KOJC, napakarami na hong kalabis ang ginawa itong ating Chief PNP. Kaya marami hutong, itong mama na to, itong si Marbil, marami hong ipapaliwanag to pagkatapos ho ng administrasyon ni Marcos Jr. Yang si Abalos, yang si Gibo Chodoro, marami ho silang kailangang ipaliwanag sa taong bayan. Siguro may mga panahon na to, meron pa kayong 4 na taon para maghari-harian at umasta, nakala mo kung sino ngayong mga panahon na to. Pero darating yung oras na lahat ng ginawa nyo na kung saan dyan sa KOJC ang nagresulta ng pagkasawi ng ilan sa mga miyembro ng KOJC dahil sa trauma o kung ano pa mang naging epekto ng ginawa nyong pagsalakay dyan sa mga compound ng KOJC dyan sa gusto ko nilang pag-serve ng warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Dito sa bahagi ng video natin na to, ito yung hindi natin nagawa ng reaction video kasi na-busy ho tayo. Ngayon pa lang ho tayo medyo nakalibre kaya pasadahan ho natin ng mabilisan. Ito mga punto de vista nitong si Sir Jason sa kaugnay dyan sa mga ginagawa nitong administrasyon ni Marcos Jr. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. At maya-maya lang po ay makakasama natin si Professor Ana Malindog. Para sa iba yung talakayan. But let me just acknowledge muna yung mga nanonood sa atin sa New Zealand. At mga Pilipinong nasa Australia na rin. Ilabi na ang mga nasa Sugbo. Okay, basig mangluod na sila ng buhol inyong mga taga New Zealand, shout out sa inyo lahat. Kag siyempre nagatamyaw gid kita sa aton mga marami ho tayo mga tagapanood dyan sa New Zealand. Shout out to sa mga
nagko-comment, sa mga nagpapakulay na mga taga New Zealand dyan sa comment section. Maraming salamat. Shout out po sa inyo lahat. Sa Banwa, kag mga kauturan sa bugos nga panay, especially those who are watching from Iloilo. May ngapon gid sa inyo tanan. Abawgid. Paano naman po yung mga kabalen natin, ang mga kapatid, mga kapatiran na kabalen, Sir Jay? Ayun, mga kabalit. Makalibog na ko po kayong makabebe, masantol area. May panapon po at Ingat, ingat. sana Sa kinalalagyan natin ngayon, sa kinaroroonan natin, napakaganda ho ng panahon, no? Mainit, sa atin, medyo lakas ng ulan. Yung marami sa mga bahagi dyan sa norte, lubog na raw. Balita ho natin. Mag-ingat yung mga kababayan natin dyan sa norte, sa Region 3, sa Pampanga. Marami na ho sa bahagi ng Pampanga lubog dahil dyan sa bagyong Karina. Karina ba yun? bayan nyo kami hanggang po tamba bengi baka nito abe-abe tamong balo nung nanong malilyari kay katamong bansa ne po. Yung waray naman. Gusto kong makausap itong si Sir J. Meron kayang dito makakatulong sa atin. Para sarap kakwentuhan niya si Sir J. Sonson. Sa waray. Ade, kalalag. Wala na. Hindi, batiin natin mamaya na sila. Relax muna kayo dyan. Alam ko, binabayo sila ng malalakas na ulan dyan opo. sa Region 8, no? Samar Leyte area. Opo. Sa atong mga sangkay. Ha? Oh. Sa mga taga Hong Kong naman po, magandang hapon. Chosan po sa inyong lahat dyan mga kababayan. Samantala, nasa atin ng komunikasyon ang geopolitical expert na si Professor Ana Malindugoy. Malaman natin ang kanyang Galing mo yan. sapantaha kung may Napakahusay. foreign affair o may foreign relations na mga paksaba mamayang Pangulo sa kanyang ikatlong zona. Prof, magandang araw. Magandang araw, Sir J at saka MJ. At since ako ay waray, babatiin ko. Ay, ikaw na lang, ma'am. Bumati. Maupay nga kulot. Oh. Sa Leyte at saka sa Samar na ngayon ata, baka na mahirap ang katayuan dahil nga siguro malakas ang hangin at may pintong or bagyo na ba? Meron ba? Hindi ko alam. Pero sa Region 8 at saka sa mga taga Samar, taga Leyte, I would like to say, maupay nga kulop, haaton nga tanan. Ingat, ingat. Hopefully, nasa mabuti kayong kalagayan at Ingat po, sige lang, ingat po lahat. kapit lang. Oh. Sanay na kami mga waray sa Leyte and Samar, sanay kami sa Bagyo. Mhm. So, kaya yan. Kaya yan. Alright. Ewan ko kung ano ang basa mo rito sapagkat kanina inilabas yung balita na mukhang nagkaroon ng provisional agreement sa pagitan ng mga kinatawan ng China at ng Pilipinas kaugnay sa paghahatid ng rasyon dyan sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Will this mapapahupa ba nito ang tensyon o ito ay parang band-aid solution pa lang? Sa akin kasi, nagkaroon ng BCM last June, yung last month na BCM ng dalawang panig, yung the Chinese side and the Philippine side. So in a way, that was a good step. At yun nga, sinabi nga ng ating Pangulo na i-de-escalate niya yung tension. Probably the result of that, ito yung tinatawag nilang provisional agreement na may kinalaman sa resupply mission natin dyan sa ating mga tropa na nasa Ayungin Shoal. Opo. So kung ako ang tatanungin, kahit papano, ito'y maganda or positive na step na ginagawa ng ating gobyerno. Pero ang sinasabi ko, we don't know what really will happen. Kasi ito ay yung mahirap sa government ni BBM ngayon, maganda yung sinasabi, pero maya-maya, bago na naman. Nagpalit na naman ulit. So, yun ang hindi Paiba-iba ho kayo. Ano ba talaga? natin makita pa kung itong provisional agreement na to ituloy-tuloy na at it would lead to a total de-escalation of tension in the South China Sea, especially dyan sa Ayungin Shoal, or ito ay pang lang para lang sabihin sa mga Pilipino na okay, dinescalate na namin ng tension kasi nga may clamor nga from the Filipino public na ano ba ang ginagawa ninyo dyan? Bakit tayo I-de-escalate nakikipagdigma, nyo baka pauwi tayo sa gera. Oo, yun eh. So ang tingin ko dyan, dapat natin tignan kung ngayon lang yan or mamaya babaguhin na naman nila kasi ang current administration na to, ang problema talaga nito, isa sa pinakamalaking problema nila, they say one thing but they do another thing. At Correct. hindi sila consistent sa mga sinasabi nila at yung salita at ang Ito si na-trauma. Ito si ito si Prof. Ana,
na-trauma na ho kasi siguro na-realize na paulit-ulit, no, merong sasambitin nito si Marcos Jr. na ganito, yung gagawin naman, taliwas doon. gawa ay hindi Bangag nagmamatch. talaga So we eh. have to observe, be vigilant kung ano ba talaga ang magiging forma at paano nga ba nila i-implement ang provisional agreement na to, na kung saan if you really also look at the public opinion Opo. sa China, sa China, yung mga Chinese, no? Opo. Parang may ganun din silang ambivalence na parang, oh, baka na naman to, puro ano lang, puro drawing lang to. Baka mamaya hindi na naman gagawin. So may ganun din Correct. Kumbaga ano na nabasa na itong mga Chino, nabasa na tong si Marcos Jr. Pagka merong ginagawang hakbang tong administrasyon ni Marcos Jr., di na ho naniniwala kasi sinungaling nga eh. Di ba? Sinasabi continuity, independent foreign policy, biglang naging nagpakatuta sa Amerika. Hindi, malamang sa malamang, bago maniwala itong mga Chino na to sa mga sasabihin ni Marcos Jr. Talagang hihintayin mo muna nila yung yung resulta talaga, di ba? Yung mga gagawing hakbang nitong si Marcos Jr. Mahirap po kasi paniwalaan tong mama na to. Itong si Marcos Jr. Pagka meron sinabi, ako po, lalo na pagka sinabi niyang tutulungan niya yung mga magsasaka, tatapusin yung kahirapan, gagawin 20 pesos ang bigas. Marami po, puro kasi sinungalingan niya. Wala ko tayong mapapala dyan sa silang mama. perception ha, kasi ilang beses na to eh. Pang ilan na to na tinatawag nilang agreement, tapos mamaya dini-deny, tapos bago na naman, tapos andito na naman. So parang gulo. So let's see kung anong mangyayari. Pero ako, ang hope ko lang, sana kasi ayaw natin mauwi sa gera, di ba? Ganun Correct. naman yun eh. Two things na gusto kong makuha rin mula sa iyo, Professor, is number one, merong exercise ngayon. No? Apparently, hindi ko alam kung show of force ito o nagkataon lang na merong naval exercise na joint exercise ang Russia at China in the South China Sea. Second, ano naman ang ramification nitong pagbaba o pag-atras ni Joe Biden sa takbo ng politika sa Amerika and the seeming victory of Mr. Trump para makabalik sa White House. Ano ang impact nito Sure ball na ho yan. Si relasyon ng Trump, Pilipinas sure ball na yan. at dito sa 100%. pangkalahatan sa usaping EDCA at saka deployment ng mga missiles at sundalong Amerikano sa Pilipinas? Oh, maganda ang mga tanong mo, Sir Jay. Unang-una, when you talk about military exercises sa Russia at China, well, ang official pronouncement naman ng dalawang bansa, and take note, these are superpowers militarily speaking. Ang sinasabi nila na it's for the, parang usual lang na practice ito, at saka doon nasa South China Sea sila, pero nasa high seas naman sila, international waters yan. So based on international law, it's actually okay. So ang sinasabi nila, normal lang to, pero sa akin talaga, ang basa ko dyan from a geopolitical perspective, and also from considering the tension that's going on, considering na the United States is very much felt in ang presence nila sa Indo-Pacific region, especially dyan sa South China Sea and even dyan sa may malapit sa Taiwan Strait. This is a show of force. And this is saying to everyone, especially to the Philippines, na hey, ingat, kasi hindi kami rin nagbibiro. Look, we are best friends. And look at us. We are superpowers when you talk about military. So don't ever make mistakes. I think that's even, for me, yun ang nakikita kong message para sa atin na, oy, sandali lang. Baka magkamali kayo ng move. So ganun. Kasi hindi mahilig ng ganitong joint military exercises ang China and Russia. That's Usually, right. it's very rare na nangyayari. Ngayon nangyari at specifically nangyari siya sa South China Sea. So it's already a warning on our side na sana mabasa ito ng mabuti ng mga Pilipino at wag natin hahayaan na yung dalawang superpowers na yan ang maging kalaban ng Pilipinas kasi wala po tayong laban dyan. Okay, yun po yung aking basa sa unan yung tanong. Pangalawa po yung tanong is yung Biden not seeking re-election. Ano yung impact nito sa Philippine-US relation at anong impact dito dun sa move ng United States that they're trying Galing, to no? militarize the region by deploying missiles in the northern part of Luzon, which is sa September pa daw nila ipupull out kasi may gagawin pa sila iba, test pa, whatever. And then you have the EDCA bases and you have a very tension-driven South China Sea and you have the issue of the Taiwan Strait by which many of
two, I think, or some EDCA bases are facing Taiwan, which is making the China very anxious. So ano ang implication ng Biden not seeking re-election and the possibility na baka nga naman sa November si Trump na ang maging presidente ng Estados Unidos? Unang-una, ang alam ko kay Trump kasi at mga pronouncement niya, he doesn't want to have a war with any superpower or with any country. Yes. Number one yan. So ibig sabihin, magbabago ang policy when you talk about foreign policy. There's a possibility. I'm not saying that this will happen kasi wala pa naman. Pero ang possibility na magbago ang foreign policy ng United States nandun. So ibig sabihin magkakalibrate yan, hindi na yan masyadong war freak at probably yung deployment ng mga military assets and military troops in different parts of the world, especially in Southeast Asia and even in the Indo-Pacific region, might change. Yun ang tingin ko kay sa Trump administration na papapasok. Pili ko mananalo eh. So yun yung tingin ko. So and also kung magkakaroon man ng mga gitgitan yan between superpowers, like for example, China and US relation, it would be more on economic, not necessarily on military. Kasi ang ano ni Trump is he doesn't even want to pay anymore and to subsidize NATO. Kasi sinasabi nga niya, oo na parang kinakatasan nyo kami, NATO, pwede naman kayong gumastos on your own. Pero ang Amerika kasi ang nagsasubsidize sa NATO na malaki. Correct. Meron din siyang pronouncement na yung Ukraine crisis, he will attend to that and he want to de-escalate the tension, he want peace in that area of or in that part of the world. So may mga ganong pronouncement Ayos, di ba? Galing. na Republican officially the Republican contender for the presidency this November in the United States. So makikita natin probably, I'm not saying this will happen again, but this is my reading, there will be a shift in foreign policy na hindi na masyadong militaristic ang dating ng United States. Maybe it will calibrate. But of course, when you talk about the geopolitics in terms of economic. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.